Kasalukuyan siyang nasa listahan ng 10 pinaka-most wanted ng FBI at matagal na siyang nandoon. Lalong pinaigting ang paghahanap sa umano'y drug kingpin at dating Olympic snowboarder na si Ryan Wedding. Hindi ka pwedeng maging drug kingpin at makatakas sa batas. Walang duda tungkol dito, si Ryan Wedding ay isang makabagong version ni Pablo Escobar. Magiging susi kaya ang bagong larawan at $1,000,000 na gantimpala sa paghuli sa kanya? Titingnan ko ito. Maligayang pagdating sa Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Si Ryan Wedding ay isa sa mga pinakahinahanap na kriminal ng FBI sa buong mundo. At hindi ito dahil sa kanyang galing sa mga dalistes. Dati siyang Olympic snowboarder. Noong 2002, talagang lumaban siya para sa Canada pero pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Ayon sa FBI at sa Attorney General ng Estados Unidos, Si Wedding ay dating Olympian mula sa Canada, dan ngayon ay leader na ng isang transnational na sindikatong criminal. Kasalukuyan siyang nasa listahan ng FBI ng 10 pinakakilalang hinahanap at matagal na siyang kasama doon. Kontrolado niya ang isa sa pinakaaktibo at marahas na organisasyon ng pagpupuslit ng droga sa buong mundo. Siya ngayon ang pinakamalaking tagapamahagi ng cocaine sa Canada. Nakikipagtulungan ng malapitan si Wedding sa Sinaloa Cartel, isang banyagang teroristang organisasyon, upang bahain ng cocaine mula Colombia hindi lamang ang mga komunidad sa Amerika, kundi pati na rin sa Canada. Ang kanyang organisasyon ang responsable sa pag-aangkat ng humigit kumulang 60 metriko toneladang cocaine bawat taon papuntang Los Angeles gamit ang mga semi-truck mula Mexico. Para mailagay sa tamang perspektibo, ang 60 metriko tonelada ay humigit kumulang 40 ang bigat ng 40 karaniwang sasakyan. Isipin mo yon, ganyang karami ang kokaina kasing bigat ng 40 sasakyan na ipinapasok niya sa ating bansa bawat taon. kamangha-mangha talaga yon at mahirap isipin. Sabi ni Attorney General Pam Bondi, si Ryan Wedding ang responsable sa pagpasok ng 40 sasakyan ng kokaina bawat taon. Ayon sa superseding indictment laban kay Wedding at iba pa, ang Wedding Criminal Enterprise ay $1 billion na drug trafficking na organisasyon at pinakamalaking tagapagsupply ng kokaina sa Canada. Nag-operate sa Mexico, Colombia, Canada at Estados Unidos, pati na rin sa iba pang mga bansa. Ang Wedding Criminal Enterprise ay kumukuha ng kokaina mula sa Colombia, niluluto at sinusuri ito sa mga cocaine kitchen na pinapatakbo kasama ng isang Colombian neo-paramilitary group at drug cartel. Sabi ng feds, layunin lang ng enterprise ay kumita para sa mga miyembro. Si Wedding ang pinuno at si Andrew Clark ang kanyang pangalawa, kasama ang iba pa nilang kasabwat. Yun sa indictment, ingay na miyembro ng Wedding Criminal Enterprise tagbay, nagtangkang gumawa, nagplano, and nagbanta ng mararahas na gawain kabilang ang pagpatay upang mapanatili, maprotektahan at palawakin ang operasyon ng Wedding Criminal Enterprise sa kalakalan ng droga. Ayon sa feds, naging drug kingpin si Ryan Wedding noong 2011 at itinatag ang Wedding Criminal Enterprise. Sabi rin ng feds, gumamit siya at ang mga kasabwat ng pagpatay para mapalago ang negosyo. At base sa mga larawang inilabas nila, mukhang matagal na nilang minamanmanan siya. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto ng Department of Justice si Ryan Wedding, inaakusahan siyang nagpapatay ng isang federal na saksi para mapigilan ang kaso laban sa kanya. Ayon sa indictment, si akusado Paradkar at iba pa ay nagpayong pumatay kina Biktima A para makinabang sina akusado Wedding at Clark dahil magdudulot ito ng pagbagsak ng federal indictment laban sa kanila. Sa kaso ni Wedding at kaugnay na proseso ng extradition ay maibasura. Si akusado Wedding ay maglalagay ng milyong-milyong dolyar na pabuya para kay Biktima A at kukunin ang serbisyo ni na akusado Flores at Ona upang hanapin at patayin si Biktima A. At ayon sa mga feds, may iba pang mga biktima ng karahasan. Ayon sa indictment, si akusado Wedding at Clark ay magbibigay ng utos na patayin si CC1 dahil naniniwala silang ninakaw ni CC1 ang humigit kumulang 200 kilo ng cocaine mula sa kanila. Mapapakuha si Clark ng grupo ng mga mamamaslang mula Canada para ipapatay si CC1. Puwersahang papasok ang mga kasapi ng sabwatan sa inuupahang bahay ni na Biktima B, C at D para patayin si na Biktima B at C at saktan ng matindi si Biktima D.
Tuloy-tuloy na inilalahad ng pinalitang sakdal kung paano inaakusahan sina Wedding at mga kasabwat sa pagdadala ng droga sa Estados Unidos. May mga larawan ng drogang nakabalot sa bloke at tinakpan ng likhang sining. Isa, may tatak itong snowflake, walang bahid ng irony doon. Isa, may larawan ng aso at yung isa naman ay may marka ni Tony the Tiger mula sa cereal. Naglabas ang FBI ng larawan ni Ryan Wedding at nag-alok ng 15 milyong pabuya para sa kanyang pagkakahuli. Ngayon, may inilabas silang bagong larawan. Ipinapakita ng larawang ito si Ryan Wedding na walang suot na pang-itaas habang nasa kama na may tattoo sa kanyang dibdib. Isang post sa X mula sa opisina ng FBI Los Angeles ang nagsabi, ang FBI ay naglalabas ng bagong nakuha nilang litrato ng isa sa top 10 fugitive ng FBI, si Ryan Wedding. Pinaniniwala ang kuha ang litrato ni Wedding sa Mexico noong tag-init ng 2025. Si Ryan James Wedding ay hinahanap dahil sa umano'y pagpapatakbo at pakikilahok sa transnational na operasyon ang pagpupuslit ng droga na regular nagpapadala ng daan-daang kilo ng cocaine. Mula Colombia, dumadaan sa Mexico, Southern California, papuntang Canada at iba pang lugar sa Estados Unidos. Dagdag pa rito, sinasabing sangkot si Wedding sa pag-oorganisa ng maraming pagpatay bilang bahagi ng mga krimeng ito sa droga. Hindi ka magiging isang drug kingpin at makakatakas sa batas. Huwag kayong magkamali tungkol dito. Si Ryan Wedding ay isang makabagong version ni Pablo Escobar. Isa siyang makabagong version ni El Chapo Guzman. Makikipagtulungan ang kagawaran ng katarungan at FBI sa Canada at iba pang opisyal ng gobyerno para mapanagot siya sa batas. Siya ang responsable sa pagdisenyo ng isang programa ng narco-trafficking at narco-terrorism na matagal na nating hindi nakita. Hindi siya makakatakas. Kaya para sa lakayin ang paghahanap kay Ryan Wedding, nais kong papasukin si Bobby Chacon. Retiradong ahente ng FBI at abogado siya. Bobby, nakakagulat talaga ang kwentong ito para sa akin at sobrang nakakatakot din. Ibig kong sabihin may isang tao kang isang atleta sa Olympics. Grabe, parang nakakabiglang pagbagsak mula sa tagumpay. Alam mo, nung 2002, matagal na yon syempre, pero nung 2011, sabi nila nagbago siya. Alam mo yon, naging drug kingpin na kasing tindi ni Pablo Escobar. At siya raw ay nagpapautos ng pagpatay sa mga tao at handang alisin ang sinumang humadlang sa kanya. Kaya naman gustong-gusto talaga siya ng mga feds. Sinasabing pumatay siya ng saksi ng gobyerno at nag-utos din ng pagpatay sa iba pa. Kausapin mo ako, Fed ka ba? Gaano mo talaga kagustong makuha ang taong ito? Oo, tama ka. Talagang kamangha-mangha ang kwento gaya ng sinabi mo, Anjanette. Ibig kong sabihin, ito yung taong iisipin mong may iba pang mga pangarap sa karera. Siyempre, ang isang Olympic na atleta ay kadalasang nagagamit ang kasikatan at tagumpay na iyon para magkaroon ng mas lehitimong pamumuhay sa hinaharap. Marami akong kilalang Olympic snowboarder. Nandun ako at nagtrabaho sa 2000 at 2 Salt Lake Olympics para sa FBI. At alam mo, talagang kamangha-mangha ang klase ng, hindi ko alam kung tatawagin mo itong pagbagsak mula sa grasya o pag-angat sa kriminal na antas. Pero siguradong kamangha-mangha ang kwento nito na alam mo yung mundong ginagalawan niya at kilala ko ang mga snowboarder at hindi sila, alam mo yon, medyo chill lang talaga silang grupo. Para silang mga surfer sa mundo ng niebe. Alam mo yon, magkakaibigan silang lahat at talagang mga chill na tao sila. Pag nakita mo yung isang tao mula sa mundong yon tapos biglang inakusahan na naging mataas ang antas, walang awa, pumapatay mo international, leader ng kartel. Kung tutuusin, kamangha-mangha talaga ang pagbabagong ito, isang paglalakbay na malinaw na nagdala sa kanya sa maling landas. Pero talagang gusto nila siyang mahuli. Gusto talaga nilang mahuli siya. Nag-aalok pa sila ng 15 milyon na pabuya. At sa tingin ko, mas tama ang ginamit mong salita na pagbabago kaysa sa pagbagsak mula sa grasya. Sigurado ako dyan. Ang talagang nakakagulat para sa akin ay yung nabanggit mo. Kapag naiisip ko ang mga snowboarder, naiisip ko yung mga chill na tao. Iniisip na may isang tao na lumalabas at nagpapalakad ng mga krimen at umaasta na parang, sa totoo lang, isang siga. At yun ang ibinibintang sa kanya na isa siyang malaking siga. Itong bagong litrato na inilabas nila tungkol sa kanya, alam mo yon, yung nakahiga siya sa kama, nakahiga lang siya doon, may tattoo siya, at wala siyang suot na damit. Na tinitingnan ko ito, hindi naman ito mukhang selfie para sa akin, siguro pwede rin, pero hindi talaga siya mukhang ganon. Parang hindi ko alam kung ano ang sinasabi nito para sa'yo.
Parang may dating siyang parang pillow talk, gano'n ang itsura niya para sa akin. Parang iniisip ko, babae kaya ang kumuha nito at ipinasa ito. Oh. Parang ano bang nangyayari dito? Gagawin ba natin? Sa palagay ko nung una kong tiningnan yon, alam mo, ang mga peklat, marka at tattoo ay karaniwang ginagamit ng mga salita ng mga pulis para sa mga taong, alam mo na, sinusubukan nilang kilalanin. At alam mo, at sa tingin ko nung una kong nakita yung litrato na yon, mas mahalaga para sa akin yung tattoo kaysa sa muka. Gusto nilang alisin yung tattoo na yon. Kitang-kita sa dibdib niya ang malaking at kakaibang tattoo. Sa tingin ko, alam mo naman, sa Mexico, madalas tayong pumunta sa beach, magbilad sa araw dahil mainit doon. Kaya sa tingin ko, gusto na talaga nilang mawala yung imaheng yon ngayon. Tingnan mo, may balbas siya sa litrato. No, pwede mong ahitin ang balbas mo. Pwede mong kulayan ang buhok mo. Pwede mong gupitin ang buhok mo. At syempre, may mga usap-usapan din na nagpa-plastic surgery siya o kung ano pa man. Ngayon, para baguhin ang tattoo na yon, pwede mo itong takpan ng itim na tinta o subukang ipatanggal, pero nagdudulot ito ng peklat. Kaya anumang gawin niya para baguhin ang tattoo na yon ay magiging halata. Kung makakita ka ng lalaking may malaking itim na tattoo sa gilid ng dibdib, clue na yon. Parang giveaway na talaga yon. Pag sinubukan pa niyang baguhin, kadalasan may halatang peklat. Para sa akin, mas mahalaga ang tattoo sa litrato kaysa sa mukha niya. Mukhang tattoo talaga ang gustong ipakita. May mga taong naglalakad sa Mexico na walang pang itaas dahil mainit ang klima halos buong taon. Kaya sa tingin ko, alam mo yon, kahit subukan pa niyang baguhin ang tattoo, halata pa rin yon. Mabago mo ang itsura ng mukha mo sa pagdagdag o bawas ng timbang, pag-ahit o pagpapahaba ng balbas, at pagpapalit ng kulay o pag-ahit ng buhok. Pero ang tattoo ay mas permanente talagang marka sa katawan. At kapag sinubukan mo pa itong baguhin, parang permanente pa rin ang marka. Sa palagay ko, nang una kong makita ang litrato, sabi ko, gusto talaga nilang ipakita ang tattoo na yon sa publiko. Sa tingin ko, tama ka, napakahalaga talaga ng tattoo. Sobrang mahalaga. Pero nag-aalala ako tungkol sa taong maaring kumuha ng litrato na iyon at ipinasa pa ito sa iba. At mukhang na-edit ito ng kaunti, siguro ginamitan ng filter or kung ano man. Parang mukhang pinaganda or inayos sa kung anong paraan. Sigurado akong hindi federal ang gumawa nun, kundi yung kumuha ng litrato. Ang ibig kong sabihin, delikado talaga siyang tao. Sinasabi ko lang umano, alam mo kinasuhan na siya, pero yung mga inaakusa nila sa kasong ito, parang mga bagay na naririnig mo lang sa mga pelikula tungkol sa mafia. Mga bagay ito na napapanood mo sa Netflix, alam mo yon, sa Narcos or mga ganong palabas. Pero nangyayari talaga ang mga ganitong bagay sa totoong buhay. Ilan na bang tao, sa tingin mo sa loob ng kanyang organisasyon ang nakikipagtulungan? Ibig kong sabihin, may mga hindi pa kinasuhan, nakasabwat na sangkot at pinangalanan sa kasong ito. Kaya siguradong may nagkanulo sa kanya sa proseso. Oo, tama. Ganyan talaga ang kalakaran sa kanila. Alam din nila yon. Kapag mas malaki ang organisasyon mo, syempre mas malaki ang kinikita mo, pero mas marami ring mga sangay o galamay ang organisasyon mo na madaling ma-exploit ng mga pulis dahil sila ang nasa mababang antas at hindi sila kumikita ng malaki. Madalas silang gumagawa ng mga bagay na mano-mano na nagiging dahilan para mahuli sila. Kaya alam mo, habang lumalaki ang organisasyon, mas dumarami ang oportunidad para sa mga pulis, dapat mong unahin ang pag-atake sa mga gilid o peripheral na galamay ng organisasyon bago ka umangat pataas. Lagi naming ginagawa yon at ganun din sila ngayon. At kung gaano kataas ang mararating mo sa organizational chart na yan ang magtatakda ng tagumpay mo sa pagtugis. Alam mo na, yung mga bigatin, no? Gaya ng sinasabing siya nga. Alam mo bakit ang hirap hulihin ang taong ito? Ibig kong sabihin, isa lang naman siyang tao. Ibig kong sabihin, halata namang matalino siya para mapalago ang imperyong ito. Ibig kong sabihin, matalino siya para mapalago ang organisasyong ito. Hindi siya siguro tanga, pero isa pa rin siyang tao. Kaya bakit ang hirap niyang hanapin? Kasi karamihan ng mga litrato na inilabas nila, parang mga surveillance photos na talaga. Mukhang matagal na nila siyang minamanmanan. Sa madaling sabi, pera. Bilang pugante, laging usapan ng pera, kahalagahan nito at madalas cash. Pero pera. Ang pera ang bumibili ng proteksyon mo. Ang pera ang bumibili ng kaligtasan mo. Ang pera ang bumibili ng, alam mo na, tiwaling pulis, hukomo o alkalde. Pera ang bumibili ng marami para sa'yo. At ang antas na sinasabing pinapatakbo niya ay napakalaking halaga ng pera. Kaya ang pera ang nagbibigay sa'yo ng proteksyon.
Binibili nito ang kakayahan mong manatiling hindi napapansin, na kahit na mapansin ka, kaya mong bilhin ang mismong nagbabantay. Kaya, sa madaling salita, pera ang dahilan kung bakit mahirap habulin ang partikular na taong ito. Kung totoo na ngang gumagalaw siya sa antas na sinasabing pinapatakbo niya. Kasi kapag binabanggit mo si Pablo Escobar, pati mga tao sa antas na yon ang usapan. Si El Chapo, alam mo na, yung Sinaloa Cartel, alam mo yon. Kapag tumatakbo sa ganong antas, malaki ang pera na pinag-uusapan na kailangan nilang magtago palagi para manatiling ligtas mula sa mga pulis. Pero may iniaalok din na 15 milyong dolyar na gantimpala. Ibig kong sabihin, sa mundong ito ng mga drug cartel, siguro ang 15 milyon, baka kung bahagi ka ng organisasyong ito or bahagi ka ng kanyang malalapit na grupo na hindi pa nahuhuli, naakusahan at kinasuhan, ang 15 milyong dolyar ba ay maliit na halaga lang? Hindi ko siya ipagkakanulo para lang sa 15 milyong dolyar? Hindi ito maliit na halaga. Sa pagtatrabaho ko sa malalaking international na organisasyon ng droga, napansin ko na laging may grupo ng mga tao sa organisasyong iyon na umangat na hanggang sa kaya nilang marating. Sila yung parang mga middle manager. Kung tutuusin, kung titingnan mo ito bilang isang kumpanya, kumbaga. At sila ay nadidismaya. Hindi sila kontento sa kanilang pag-angat dahil naipit na sila sa organisasyon. Hindi na sila angat pa at kung ano ang kinikita nila ngayon, yun na yun. Alam mo, medyo nagseselos at naiinggit sila kung ano man. At hindi nila kinikita ang malalaking pera tulad ng mga tao sa itaas nila. At kung makita nila, oh, pila 15 milyon, pwede na akong umalis. Kung may 15 milyon ako, pwede akong maging anonymous. Isumbong sila at bumili ng maliit na isla para maglaho. Kaya malaking tukso yon, kaya patuloy nilang itinutulak yung 15 milyon. May mga tao sa organisasyon na hindi kontento sa iba't ibang dahilan. Normal ito sa malalaking organisasyon. Kaya ang perang yon ay maaaring kumatawan para sa kanila. Ang tiket palabas sa buhay na yon dahil kadalasan natatapos ang buhay na yon sa sarili mong kamatayan bago ka tumanda. Maaaring ito na ang pagkakataon mong makaalis. Matagal mo nang gustong umalis, pero hindi mo alam paano. At ngayon, ang ganitong klaseng kita pwedeng magbigay sa'yo, alam mo na. At kung sakaling makuha mo nga, alam mo na, maaaring alukin ka ng witness protection at iba pang benepisyo at makukuha mo pa rin ang pera. Malaking tukso yan para sa mga tao. Sa tingin mo, gaano katagal bago mahuli si Ryan Wedding? Kung mahuli man nila siya? Depende yan sa ilang bagay, sa tingin ko. Depende yan sa mga tao sa organisasyon niya. Kung may nainis sa kanya, kung may hindi nasisiyahan sa pamumuno niya. Karaniwan, kapag may umaakyat sa liderato ng mga organisasyong ito, hindi yan agad-agad o tuloy-tuloy. At kadalasan may nasasakripisyo na ibang tao na inakala nilang sila ang aakyat sa posisyon ng pamumuno, sa pinakamataas na posisyon ng pamumuno. Kaya naman, kadalasan may mga faction sa loob ng bawat isa sa mga organisasyong ito na nag-aagawan para sa pinakamataas na posisyon. Nakikita natin ito sa mga pamilya ng mafia. Nakikita rin natin ito sa mga kartel. Kaya alam mo na siya ay umangat sa tuktok. Kung totoo yon, baka may iba ring nag-akala na sila dapat ang nasa tuktok. Depende ito sa kung gaano sila hindi nasiyahan at galit na hindi sila nakarating sa pinakamataas na posisyon. Maaari silang maging asset sa kaso ng gobyerno. Depende rin sa pera. May drug kingpin akong tumakas papuntang Jamaica. Isang Jamaican na bumalik sa kanilang isla. Inabot ako ng ilang taon. Marami siyang pera. Inabot ako ng 7 taon. Inaresto siya at naantala ang extradition. Sa huli, naubos ang pera at ibinalik siya sa Estados Unidos. Pero pera lang talaga ang dahilan. Pera lang ang dahilan kung bakit hindi siya nakulong. Nung nakulong siya, ginamit niya ang natitirang pera para maantala ang extradition. Sa huli, naubos ang pera niya bago siya na-extradite. Talagang nakadepende ito sa dami ng pera niya. Kasi ngayong wanted na siya, ngayong alam mo na, laman na siya ng media. Gaano pa siya ka-epektibo bilang leader ng organisasyong yon? Kaya yun ang magtatakda kung gaano karaming pera ang meron siya o kung gaano siya kadaling makakuha ng pera. Kaya paulit-ulit, bumabalik talaga sa pera ang lahat. At kaya ba niyang panindigan ang posisyon ng pagiging leader? Matibay ba ito para sa kanya? Kaya ba niyang mamalagi sa isang mansyon sa tuktok ng bundok sa Mexico na napapaligiran ng mga gwardiya? Gaano katagal? Mahal yan. Hanggang kailan niya kaya yon? Pinapatakbo pa ba niya ang organisasyon? Depende talaga sa mga ganun. Pero habang mas sumisikat siya, alam mo, si John Gotti sa mundo ng mafia, siya talaga ang unang naging parang public figure at nag-enjoy doon.
palagi nilang iniiwasan ng limelight. Kaya habang mas pinapasikat at pinapakilala natin siya, sana mas hindi siya maging epektibo sa pagpapatakbo ng organisasyong ito. Hindi ko alam kung totoo yon, pero alam mo na, yun ang teorya na minsan sinusubukan. Sa tingin mo ba, naglalakbay lang siya kung saan-saan na may dalang maraming pera, alam mo yon, mga tagong pera? Para makagalaw siya palagi kung kinakailangan. Oo at hindi. Sa tingin ko, marami siyang pera. Pero tandaan mo rin, ang mga kartel na ito ay nakabaon na sa maraming bahagi ng lipunang Meksikano, sa mga lehitimong organisasyon o mga semi-lehitimong organisasyon. Meron silang mga kumpanya kung saan sila pwedeng kumuha ng sweldo na parang mukhang lehitimong sweldo. Kaya pwede siyang nasa payroll ng isang kumpanya gamit ang pekeng pangalan, tumatanggap ng sweldo bawat linggo o kung kailanman. Kaya oo, pwede siyang may pera. At pwede rin siyang magkaroon ng hindi naman talaga lehitimo pero mukhang lehitimong pinagkukunan ng kita bilang empleyado ng isa sa mga kumpanyang talagang pagmamay-ari at kontrolado ng kartel. Kaya ba siya ay hindi ko sa tingin na palipat-lipat siya dahil habang mas marami tayong inilalabas na larawan niya, mas ayaw niyang gumalaw o lumabas. Kapag nasa publiko ka, alam mong tapat ang miyembro ng kartel mo, pero hindi ang lahat ng tao. Kung siya ay, alam mo na, kumakain sa isang restaurant o alam mo na, nasa publiko kahit saan, maaring may ibang makakakilala sa kanya. Malamang magpapakababa muna siya. Malamang may sapat siyang pera para sa marangyang pamumuhay. Gaya ng sinabi ko, nakaupo sa isang mansyon sa tuktok ng bundok kahit saan, nag-e-enjoy. Alam mo na sa buhay at alam mo muna lahat ng bagay ay ginagawa para sa kanya. Dinadala ang pagkain, niluluto ang pagkain, kung ano man. Pero sa tingin ko sa ngayon, malamang iiwas muna siya sa mata ng publiko. Or sige, magbabantay kami para sa anumang bagong larawan na ilalabas nila at kung mahuhuli nga ba talaga nila siya. Bobby Chacon, salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Ang sino mang may information tungkol sa kinaroroonan ni Ryan Wedding ay maaring makipag-ugnayan sa FBI, sa WhatsApp, Signal, or kahit sa Telegram sa 424-455-0614. Maaari rin silang makipag-ugnayan sa kanilang lokal na opisina ng FBI or mag-sumite ng tips sa tips.fbi.gov. Dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama hanggang sa muli.